Isang mapagpalang araw sa inyo mga watchmates, mga kababayang Pilipino. Kakaibang exploration tayo ngayon dahil ang first stop natin ay French luxury brand na hindi, sa ibang episode pala yan. Pero andirito tayo kasi ngayon sa baluarte ni Yorme Isko Moreno, SM Manila Outlet at Isitan sa area ng Avenida. Sino sa inyo yung nakapunta na dito? Baka meron kayo ditong fun history and experience, ano? Pero yung Avenida na pupuntahan natin ngayon dating commercial and entertainment district ng Pilipinas noong kanyang golden era ng dekada 70 at dekada 80. Katumbas kung ano yung Bonifacio Global City ngayon sa Taguig. Maraming shopping centers dito noong araw At may mga nananatili pa ng mga watch stores na bibisitahin natin ngayon. Bago tayo dumiretso, drop by muna tayo dito sa Lorus. Watch stores yan dito sa may Isitan second floor. Adjacent lang yan ng escalator pag akyat nyo ng second floor sa gawing kanan. Ito yung mga available watch models doon, Paramihan, mga Seiko vintage for ladies. Marami-rami din naman kayong pagpipilian, pero mga old models na ito Tapos lahat naman yan below 6,000 lang. Marami kayong pagpipilian. Original and of course, a brand known for watchmaking. So kung medyo tight budget tayo, tapos naghahanap tayo ng high quality made na wristwatch, we can consider na bisitahin itong Lorus na may Isitan second floor. Tara, dumiretso na tayo sa Avenida. Sa mga nakakaalam dito sa Avenida, share nyo nga, baka may titos and titas stories kayo nung 80s o 90s dito. Nakapag-shopping na ba kayo dito? Naka-experience na ba kayo makipag-date? May mga go-to restaurants ba kayo na pinupuntahan dito nung araw? O na-experience nyo na bang ma-hold up o ma-snatch yan dito? Share nyo naman dyan sa comment section. Dagdag kaalaman yan para sa iba nating audience, Pero pag pupunta kayo dito, ang pinaka-landmark nyo na lang itong LRT1 Carriedo Station para hindi na kayo maglalakad ng malayo. Mahirap ang parking dito kung magdadala kayo ng sasakyan, lalo na kung 4 wheels. Mas maigi din magdala tayo ng cash kung magsha-shopping tayo dahil mahirap humanap ng stores dito na tumatanggap ng card payment. Kung una nating pupuntahan, lalagpas lang tayo ng konti sa Bustos Street pagka binaybay natin itong Rizal Avenue. Itong watch store na Seiko Time Bureau. Matagal na tong tindahan ng relo na to Hindi ko lang alam eksaktong taon nagsimula mag-operate to. Pero early 90s, mga 1992, sinasama na ako ng tatay ko dito pag nagtitingin siya ng relo. Baka may nakakaalam sa inyo kung kailan nag-umpisa mag-operate tong Seiko Time Bureau. Share nyo naman dyan sa comment section. Ito yung loob ng kanilang tindahan. Makikita nyo marami silang tindang relo. Hindi lang wristwatches, meron din mga wall clocks. Simulan natin dito sa Casio vintage nila, Budget nito puro below 5,000 lang So kung may dala kayong 5,000, marami na kayong mapagpipilian. Especially kung ikaw yung type of buyer na who's looking after functionality. No fancy stuffs, anything but time tracking. Siyempre, Casio is a reputable brand naman, known for high quality at a very low cost. Magandang pangregalo ang Casio lalo sa mga hindi naman watch person. Pwede nyo sila i-introduce sa pagrelo through Casio. Ngayon, kung gusto nyo naman ng medyo more stylish than Casio, pwede nyo i-consider tong Alexandre Christie. Take note lang majority nitong mga pinakikita natin is more of quartz movement. Ayan, ngayon, one good thing about visiting this store, siguro kung nagpo-consider kayo maging reseller, pwede kayo dito kumuha ng stocks or supplies nyo. Kasi one thing is for certain, although hindi naman sa lahat ng units applicable, majority ng items dito is below SRP, comparatively speaking sa mga mall. Meron din sila nitong Tissot. Mga old models na to, siguro mga overstock sa mall, pero definitely mas mababa yung presyo nito. Tansya ko mas mababa siya ng at least 15%. But then again, ang usapan, cash.
Yun naman ang advantage kasi pag sa mall kayo bumili, no, pwede nyo kunin ng install. Ito, meron din silang guest watches. Yun, kung ang magsosot, babae, tapos fashionista, medyo gusto ng sophisticated style, perfect itong guest watches. Ito rin naman, yung Pierre Cardin, pwede nyo i-consider. Medyo magkaiba yung style nila ng guest. So, depende na lang sa style preference nyo, no? Kasi, ang nakikita ko naman dito, medyo madekorasyon itong relo na to compared dun sa design ng guest. Saka mas bulky siya. Ito, Mango, gusto ko yung style ng bracelets nito. Tapos yung mga nakikita nyo na may mga price tag na pula, mga naka super sale na yan, mga old stocks na yan na pinapaubos na. Sobrang baba na ng presyo niyan compared dun sa original price. Ito, meron din sila dong Citizen Classics Eagle 7. Ito yung interpretation nila na katumbas ng Seiko 5, no? Yung vintages. Ito, wala na ako nakikitang mga ganitong models sa mall eh. Kasi karamihan ng Citizen store sa malls, puro mga modern design na. Ito, kung mahilig kayo sa old school model, mga vintages, o kung collector kayo ng mga lumang modelo ng relo, pwede nyo bisitahin tong store nila. Ang dami ko nang nabisitang Citizen store, wala akong nakitang mga ganitong model. Even these types of bracelets, wala na rin ako nakikitang nire-release si Citizen ng mga ganito. Hindi ko lang sure, no, pero maganda ba ang resale value ng Citizen? Siyempre, meron din silang Seiko doon. Kompleto sila ng tiers ng Seiko. Meron silang vintage or yung classics. Meron silang Seiko 5 Sports. Merong Presage. Meron ding Prospects. Halos kompleto yung model nung nag-check ako eh. Yan, meron din silang Astron. O yan yung mga solar powered models ni Seiko. Kompleto sila doon. Paddy, Arnie, Sumo. Kung fan kayo ng Seiko, just name it. Hindi ko naman sinasabing lahat ng models at lahat ng series kompleto, no? Pero ibig sabihin, kung hahanap kayo any tiers of Seiko, meron sila. And again, I wanted to highlight, this is significantly cheaper compare sa mga mall. But the key difference is, pwede mo lang tong bilhin through cash. Unlike sa mall, no, na they would provide you a lot more flexible payment terms. Generous din si mall sa pagbigay ng mga freebies eh. Nonetheless, syempre kung after tayo sa budget o nagtitipid talaga tayo, it's hard to top yung price offers nila dito. Sa dami ng available units and models dito, may mga nakita ako na hindi ko nakikita sa mall, kagaya na itong Seiko 5 Analog Blue Dial. Itong mga Seiko 5 Sports, check nyo yung prices. Baka may idea kayo kung magkano yung presyo na ito sa mall, pwede nyo i-compare. Anong model and unit nga ulit itong kulay dilaw? Ito pa, mga Seiko 5 Vintage. Lahat yan below 7,000. Of course, meron din doon mga modern watches, no, tong digital. Kung ang hanap nyo multifunction, aside from time tracking, pwede nyo i-consider itong mga Casio digital watches. Marami ding styles yan. Again, way cheaper compare sa mall. Yan, lahat. Almost below 2,000 sa nakikita ko. Ngayon, kung meron kayong mahal sa buhay na teenager o mas bata, pwedeng pang regalo yan. Anak, pamangkin, apo, pinsan, kapatid, pwede yan pang regalo. Hindi naman malaking investment yan, no? Pero it's a great way of showing them your appreciation. O kaya, regalo sa sarili. Tapos, ipadala nyo yung entry dito sa channel na to para sa inyo. Anyway, yan yung mga paninda nila dito sa Seiko Time Bureau. Meron pa tayong dalawang watch stores na bibisitahin eh. Pero hanggang dito lang muna para hindi humaba masyadong episode. Gawan na lang natin ang part 2. Dito pa rin yan, syempre sa Avenida, Manila. Maliwalas ang Maynila ngayon, no? Nice work, Yorme.
Next episode, dito naman ang puntahan natin, tong Stellax Emporium. Hanggang dito muna. Salamat sa panonood hanggang sa bahaging ito ng video. Bukod sa part 2 netong Avenida Watch Exploration, pwede nyo rin panoorin yung ibang contents natin. Again, God bless us all and keep watching.